Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa Bindalis Vlogger. Ito naman si Daddy para maghatid sa inyo ng kwento at mga chismis. Hindi po. Ito pong hinahatid natin kwento hango sa tunay na buhay ng mga kaibigan namin dito at saka yung mga buhay-buhay namin dito. Yun na kami sinishare para malaman nyo kung anong nangyayari o nagiging ganap dito sa Japan o saan man sulok ng mundo na hindi natin masasabi na merong pagkapare-pareho at merong konting pagkakaiba, pero sa tingin ko po maraming pagkakapare-pareho. Ngayon po ang klima, ayan po, marami na naman akong Batman, marami na naman akong paniki. Ang klima po dito ay mainit, pero yung haplos po ng hangin ay malamig. Kaya medyo malamig po, pero nakasando na po ako, kaya carry na po yung lamig ng panahon. Pero tag-init na po makita nyo po sa mga dahon medyo mahangin. Yun po yung nagdadala ng kasi may bagyo galing Pilipinas papunta rito. Yun po yung magdadala ng ulan sa mga susunod na araw. Wala na po si Bunso, pumasok na. May pasok po sila pag Saturday. Kasi po pag may holiday sila, binabawi po nila pag sa Sabado na may pasok sila kasi sumara na yun. Kaya naiinip sila pag walang pasok masyado. Kasi gusto po nila na yung mga special child meron pong ginagawa at kailangan pong hindi magkulong sa bahay. Maraming po tayong ganap ngayon. Gumising po ako na para ako nalalata kasi po siguro sa stress. Kasi madali ko po ma-absorb yung mga noon pa po to yung mga konti problema na absorb ko. Kaya napakahirap po pag gigising kayo, lalo na pag wala kayong tulog. Ano po yung tulog ko naputol gawa ng nakarinig po ako ng kaluskos sa kagabi. Akala ko kung may tumutulong tubig o baka nag-CR si Bunso, binuksan yung tubig, hindi niya napakay. Kaya parang sa pandinig ko ay may tumutulong tubig. Wala pala. Yung mga may tao sa labas na nagkakalkal ng kung ano-ano na naging dahilan ng ingay para hindi kayo makatulog lahat. Kaya ang hirap po pagkagising nyo nalalata. Maaga pa naman ako nagising. Magla-lunch na po. Ang ulam po namin ay, ulam ko po ay tirtir. Yan. Tatandaan nyo po tirtir. Tira-tira. Hindi pa nagbibiro lang po si Daddy. Kahit na po tira-tira masarap po. Nagluto po si sister ng chicken igado kahapon. Marami po natira. May natira po pong konti, yun po ang tatanghalian ko. Tapos binuksan ko yung musk melon na mukhang sobrang tamis, kaya yun po ang kakainin natin for dessert. Kaya nagpapagutom na po ako at magnanap po ako, babaway ako ng konting tulog habang pagkatapos kumain. Okay. Sa ngayon po ay walang pasok dahil po Saturday. At may isi-share natin yung semester Sabado night. Ito po yung naalala ko na parokyano namin sa pinapasukan kong club noon na semester Sabado night. Kasi Saturday night lang siya lumalabas. At pag lumalabas siya sa Saturday, talagang ubos todo biyaya. Talagang mabigay siya. Mabait naman po siya. Maraming pagkain ino-order. Maraming nagpapainom. Talaga pong galante sa Saturday night. Ngayon po meron siyang gustong babae. Yung talent po namin na singer. At sinasabi niya po na gustong-gusto niya yung talent namin singer dahil magaling na kumanta, mabait pa. Kaya si Saturday na
o si Saturday Man ay nahulog ang loob dito sa aming singer. Ito po ang aming singer ay dalaga at napakabait po. Ngayon, hindi naman po niya sinasabi o hindi naman niya pinaiibig yung si Saturday Man dahil mabait na bata naman to, ayaw niya manloko, ayaw niya makarma. Kaya sinabi niya na ayaw niya dito, na nagulat si Saturday Man dahil gusto niya nga yung babae. Ang ginawa ni Saturday Man, umalis. At pagkatapos ilang araw na Sabado na hindi siya nagpunta, pagkapunta niya ng isang beses, nagulat kami dahil siguro mga isang buwan siyang hindi nagpunta sa aming club. At nagulat kami na grabe yung kanyang itsura. Talagang pinabayaan niya yung kanyang sarili. Talagang nagpaka-losyang po siya. Talagang hindi niya masabi na talagang gusto niya yung babae. Talagang gusto niya pakasalan pero hindi po pwede dahil may nobyo naman yung babae. Ang hirap po dito, napabayaan niya yung kanyang trabaho. Yan po ang hirap sa mga parokyano na nai-inlove. O ganun din naman yung mga Pilipina na nai-inlove sa mga Japanese. Pareho lang po yun kasi tao lang naman tayo. Nai-inlove talaga tayo pag meron tayong mga taong gusto. Kaya normal lang po sa buhay ng tao natin yung ma-inlove. Kaya lang, huwag naman natin pababayaan ang ating sarili. Yan po sinasabi natin na magtira ng para sa'yo. At huwag ubusin ang lahat ng pagmamahal na ibabaling mo sa iba. Mahirap po na hindi ka magtitira ng para sa iyo. Kailangan talaga mahalin mo rin yung sarili mo kasi kawawa ka rin pag masyado ka na in love. Kawawa ka rin sa nararamdaman mo. Magkakaroon ka ng depression, ng anxiety, lahat na. Kaya unang-una pag may in love ka, siguraduhin mo na mahal ka rin o mas mahal ka para mas maganda. Kasi mas maganda yung talagang minamahal ka kaysa yung ikaw ang todo-todo magmamahal. Nababango ng laban ko. Grabe. Kasi bango ng kilikili ko. Joke lang. May suka. Pero nakaligo na po ako. So ayan po ang ating kwento. Yan po ang ating kwento at kailangan pahalagahan natin ang ating buhay at pahalagahan natin ang ating sarili at pahalagahan natin ang ating buhay pag-ibig. Dahil ibinibigay ito sa taong nararapat at ibinibigay ito sa taong hindi ka iiyak balang araw o hindi ka magpapaiyak o hindi ka makakasakit ng damdamin ng iba. Ayan po. So hanggang dito na lamang po at titignan po natin ang aking ulam at kakain na po ako at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tara po silipin natin yung aking ulam. Ayan po nandito ako sa aking kusina at meron akong igado. Nagtira po ako ng konti sa aking sarili. Parang pag-ibig na sinasabi ko kanina, kailangan magtitira tayo ng konti sa ating sarili. At meron akong musk melon na ang bango-bango po. Sobrang juicy kahit napakaliit. Alam nyo naman po ang meron dito. At saka yung mga Wagyu beef o yung Kobe beef, napakamahal. Grabe po, bago ka makatikim. Ayan, nagsisimula na po akong kumain. Itadakimasu, kain po tayo. Ayan, mahilig po akong kumain sa mangkok o malukong kasi masyado pong mahina na yung kamay ko. Kaya natatapon ko po yung pagkain. Nagkakalat po dahil sa sakit kong Parkinson. Buti nga po walang tremors. Yan po, kumakain na ako. At mas masarap pala ang mga igado o menudo pag nagtatagal kasi mas lalo siyang lumalasa at sumasarap.
Marami pong pagkain na pag tumatagal sumasarap. Kagaya ng mga menudo, ng mga kaldereta. Kaya lang po iwasan natin pag sobrang mainit dahil madali po itong masira at madali po itong mapanis. Para po hindi saktan tayo ng tiyan. Ayan. Masarap pong kumain pero mas masarap pong kumain pag may kasabay. Kaso wala po si Bunso, pumasok na. Ayaw din naman po niya na sinasabayan. Gusto niya na nagsosolo. At sorry po, may nalaglag na mumunang kanin. Masarap pong kumain. Yan po ang kanin is life. Kahit nagano po kasarap ang ulam nyo, hindi nyo malalasap ang sarap nito pag walang kanin. Kasi po tayo mga typical na Pilipino ay talagang sanay po sa kanin. Lumaki po tayo na may kanin. Nakakamiss po mga pagkain sa Pilipinas. Meron din naman po dito na orderan kaya lang mahal. Lahat na nagmahal. Buti pa yung lahat mahal. Kasi sa pag-ibig hindi nagmamahal. Ubos na po. At ang muskmelon, ito. Kinakain na po ito na ganito. Kasi sobrang lambot po, sobrang juicy at sobrang makatas ng muskmelon. Sobrang sarap po. Alam niyo po, gito ang presyo dito ng mga gantong melon sa Japan. Kaya hindi ka po basta makaka-afford bumili. Meron po dito mga class A, class B, class C na mga pagkain para rate ng kalidad ng pagkain yung inyong kinakain o inyong binibili. Meron po talagang sobrang mahal. Umaabot po ng milyong yen. Kaya pasalamat na lang po tayo na kahit merong maliit o merong nagbibigay, nakakakain po tayo ng muskmelon. Kahit na sabihin natin hindi first class, nakakatikim tayo nito dahil ito masarap na panghimagas, lalo na pag katapos mong kumain, kagaya ko, katapos ako kumain at higop pa to the max pa. Yan ang paborito kong dito sa Sama. Hanggang sa muli po. Please like and share and subscribe. Bye-bye. Hanggang sa muli po.